Sa aking guro, magandang umaga po sa inyo. Ang aking talumpati ay tungkol sa pangarap. Pangarap, talumpati ni Darlene Joyce A. Maitom. Isang digmaan kung maituturing ang buhay ng isang tao. Magulo, mahirap, at madaming problema ang kailangang harapin. At ang ating pinakamalakas na sandata ay ang ating sariling pangarap. Ngunit, kung dumating man ang araw na mawalan tayo ng pag-asa, sino nga ba ang dapat sisihin? Ang ibang tao ba o ang sarili natin? Pangarap, isang bagay na gusto nating makuha. Isang salitang punong-puno ng pag-asa. Pag-asang magbabangon sa pagkulugmok ng bawat isa. Isang pag-asang nagbibigay kabuluhan sa kahulugan ng ating buhay. Isang pangarap na mayroon ang lahat. Ika nga sa kasabihang, pangarap ang dahilan ng kahit anong tagumpay. Alam kong pati kayo ay naniniwala sa kasabihang ito. Ngunit, aminin man natin o hindi sadyang napakahirap abutin ang isang pangarap. Lahat tayo may pangarap na gustong makamit sa buhay. Kahit magkakaiba ito, pero iisa lang ang ating nais. Kagaya na lang ng kagusto natin maging isang professional na guro, manggagamot, inhinyero, negosyante o iba pa. Ang pangarap ay hindi agarang nakakamit. Ito'y dumaraan muna sa isang proseso at pagbabalangkas na ginagawa natin upang mapagtibay ang ating mga mithiin sa buhay. Mga planong nanggaling sa pagkakaroon ng inspirasyon mula sa ibang tao na ginagawa nating batayan upang mapagtibay ang ating paniniwala na balang araw ay makakamit din natin lahat ng ating mithiin sa buhay. Lahat tayo ay may pangarap, pati din na marami sa atin na hindi madaling abutin ito. Ngunit kung ikaw ay porsigido, maabot mo ito. Lahat ay gagawin upang ito'y mapagtagumpayan. Kahit gaano kalaki o kaliit, kung ito'y pagsusumikapan, ito'y makakamtan. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Pero kung ikaw ay may sipag at tiyaga, asahan mong tiyak, maabot mo ito. Lahat ng pangarap ay nagkakatotoo. Kung sasamahan natin ito ng panalangin at siguraduhin lang natin na hindi lang tayo puro salita. Lagyan din natin ito ng gawa. Yun lamang po at maraming salamat.